Mikey Williams, balik Pilipinas para maglaro sa Strong Group Athletics sa Dubai International Basketball Championship. Welcome po sa ating recap. I'm Ruben Terrado po ng Spin.ph and thank you for watching us here on our YouTube channel. At balikan lang natin yung mga pangyayari kahapon, no? January 14, 2025 to be exact. At kahapon nga, yun nga, malaking balita kahapon yung inanunsyo na ng Strong Group Athletics na maglalaro si Mikey Williams sa kanilang koponan para sa kanilang tournament sa Dubai. At dumating nga si Mikey Williams maaga. According to Coach Charles Chu, nakausap natin kagabi at yung video ng ating interview nandito sa ating YouTube channel. Dumating si Mikey Williams noong Martes ng umaga, around 5 a.m., 6 a.m. At ang sabi nga ni Coach Charles yung nakakatuwa kay Mikey Williams, mula sa airport ay siguro linapag niya muna yung gamit niya sa hotel at diretso na siya sa practice ng SGA na sa may sa may Mandaluyong, sa may Gatorade Hoops Dome. At nung tinanong natin kung kamusta naman yung practice ni Mikey Williams, no, kung kamusta siya. At sabi naman ni Coach Charles Chu ay impressed siya, no. Considering na galing siya sa 14-15 hour flight ay nandun pa rin yung shades of his old self, no, yung nakasanayan natin, no, yung kanyang shooting, yung kanyang handles, and of course yung kanyang ability to score from outside and inside. Just yung kanyang usual ability ay according to Coach Charles Chu ay yun yung kanyang napansin, no, dun sa first day of practice ni Mikey Williams sa Strong Group Athletics, no. At kaya nga natin nakausap si Coach Charles Chu kagabi ay dahil nga siya ay isa sa mga assistant coach ng Converge sa PBA. At tinanong natin si Coach Charles kung gusto ba ng Converge itong si Mikey Williams. At sabi naman niya ay kung siya tatanungin, syempre gusto niya si Mikey Williams. Alam niya yung kalidad ni Mikey Williams, but syempre it's beyond their control. Nasa TNT pa rin yung signing rights ni Mikey Williams. So ang paraan lang para makuha ng TNT or ng Converge itong si Mikey Williams ay kung magkaroon ng trade between Converge and TNT. Pero sa ngayon, no, so far ay there's no sign of pwede mangyari yon at in the near future. In fact, few weeks ago nakausap nga natin si Coach si Converge team governor na si Archen Quebiab, at sabi niya ay malabo na makuha nila si Mikey Williams dahil nga dun sa fact na malaki ang kailangang bitawan ng Converge upang makuha si Mikey Williams. At so far masaya si Mr. Quebiab, si Governor Archen Quebiab dun sa composition ng team. So bakit pa niya ito sisirain kung maganda naman ang pinapakita? So yun, si Mikey Williams, yun na nga ay lalaro para sa Strong Group Athletics para sa Dubai International Basketball Championship. Sabi rin pala ni Coach Charles Chu ay inaasahang darating ngayong araw, ngayong Miyerkules, no, si DeMarcus Cousins, yung dating NBA player na naglaro sa Sacramento Kings. Yun yung isa sa mga teams niya. At ayon sa kanya, darating siya ngayong araw ng Miyerkules, no. I'm not sure kung dumating na siya, but inaasahan na darating nga ngayong araw si DeMarcus Cousins. Alright, speaking of Converge, yung team ni Coach Charles Chu kahapon ay huge na win para sa Converge. At nakalaban nila yung rain or shine at nagwagi yung Converge score na 103-96. Gaano ba kahalaga yung panalong yun ng Converge? Kasi syempre naglalaban sila ng rain or shine dun sa one of the top 2 spots sa quarterfinals. Pag nakuha nila yon, kung sino man yung makakuha ng top 2 spots sa quarterfinals ay magkakaroon ng twice to beat advantage pagdating sa quarterfinals. So ganun kalaki yung
yung ganun ka-importante yung top 2 seeds dito sa quarterfinals. So, nagwagi nga ang Converse sa score na 103-96. Nakabawi itong si Alex Stockton, no? Kung titingnan natin yung kanyang stats kagabi, 21 points and 4 rebounds and 5 assists on 9 for 18 shooting from the field. Matatanda natin yung laro niya against TNT ay nag-struggle si Alex Stockton, 9 points, hindi masyadong nakakuha ng possession. Pero nung fourth quarter, 17 points lang naman ang ginawa ni Alex Stockton nung fourth quarter. So talaga nag-take over siya nung fourth quarter at doon na nga niya dinala ang Converse sa panalo. Down by more than or down by 17 points itong Converge early in the first quarter. 23-6 ang lamang ng Rain or Shine, pero nakahabol yung Converge, outscoring Rain or Shine 30-13 in the second quarter. At doon na nga, doon na nakuha ng Converge yung momentum. So ang Converge may 7-3 win-loss record, ang Rain or Shine sumadsad, no? Actually, hindi ko kabisado yung standing na Rain or Shine. I think they are now at 5-3, no? But we'll check on that. But definitely, nasa 7th place yung Rain or Shine, no? Ang laki ng binaba nung Rain or Shine from second place to 7th place, no? 6-4 ata itong Rain or Shine, no? We will check on that, but definitely nasa number 7 na sila, no? After that loss to Converge, no? So huge defeat para sa Rain or Shine. In fact, na thrown out pa itong si Coach Xieng Giao dahil nga meron siyang nakita mga missed calls, mga maling tawag na hindi nagustuhan ni Coach Xieng Giao. So yun, hoping naman si Coach Xieng Giao, and he's still confident na makakabawi pa ang Rain or Shine after this defeat against Converge, no? So yun yung nangyari nung second game. First game, huge win also for Meralco. Nanalo sila over the league leading Northport 111-94. At Meralco na 6-3 na ang kanilang kartada, no? And then Akil Mitchell led the way with 30 points, 13 rebounds, and 5 steals para sa Meralco Bolts. And then a good news for Meralco ay maganda yung nilaro ni Chris Banquero, no? 25 points and 6 assists. So in fact, kung si Banquero, ito yung best game na this conference after niyang na-miss yung early part of the Commissioner's Cup dahil sa isang injury, no, na kanyang nakuha dun sa isang tune-up game. Yun ang sabi niya, I believe it was a hamstring injury, no, na nagpa-sideline sa kanya sa mga first few games ng Meralco, and now he is back at pinakita nga niya yung kanyang talento, no, yung kanyang what we've seen in him in previous seasons sa kanyang pag-score ng 25 points and pag-dish out ng 6 assists para sa Meralco Bolts, no. Northport natalo, no, after their huge win over Barangay Ginebra ay bumaba sa 7-2, although they are still in first place with a 7-2 win-loss record, pero magiging crucial yung kanilang mga games sa mga susunod na araw. I believe sa Thursday kaharap nila yung Rain or Shine, no? So that will be a must-see game, no? Itong laro ng Rain or Shine and Northport, we expect an exciting ball game dun sa larong yun. Yun nga, dahil nga umiinit na yung karera para sa top 8 ng quarterfinals, no, dito sa Commissioner's Cup. Okay. Diyan na muna nagtatapos ang ating recap ng mga pangyayari kahapon, no? Medyo late yung video, but at least meron tayong na-produce na video rito, na quick video lang, and hopefully dito sa video natin ng ating mga recap ay na-update kayo sa mga pangyayari sa larangan ng PBA and even yung other news sa basketball, no? So hanggat kaya natin, magpo-produce tayo ng video, i-share natin yung mga nakalap natin sa mga susunod na araw. So yun, mamaya patungo na nga tayo sa Ninoy Aquino Stadium for the PBA Commissioner's Cup game. First game, it's Terra Firma against Blackwater, 5 o'clock, and then 7:30 TNT versus NLEX. And then may ASL game din sa Field Sports Arena, San Miguel against Eastern, Hong Kong Eastern sa Field Sports Arena. Hindi ko kabisado yung oras,
But later siguro sa recap, tingnan natin kung may recap natin yung mga laro din dun sa EASL sa Field Sports Arena. Okay, dyan na po nagtatapos ang ating video. Again, support our platform sa spin.ph. Please read our articles and then of course watch our videos on YouTube and sa ating YouTube channel. And of course, meron din tayong mga pinopost na video sa ating other social media accounts and even sa spin.ph. So yun, maraming salamat sa inyong panonood and have a great day and we will see you next time.